Davao region has approximately 4,463 hectares of coral reef area, of which a combined total of 2,786 hectares, or 62% of it, covers the region's protected seascapes under the National Integrated Protected Area System. Within the said protected seascapes, approximately 850 hectares, or 30% of this, has been determined as the remaining cover of live corals. The rest of the 1,935 hectares, or 70%, were assessed to be degraded and generally deemed to be in fair category and also determined at risk of continuous degradation. Pursuant to the DNR Administrative Order No. 12, Series of 2013, or the Implementation of Sustainable Coral Reef Ecosystem Management Program, DNR 11 has implemented its first coral rehabilitation project, a project designed for increasing the coral covers in the region and for sustainable management of coastal and marine resources. Ang layunin nito is to implement coral rehabilitation measure such as enhancement ng stock species, marine species, redeployment of coral structure such as artificial reef to increase marine biodiversity and fish stock sa area para ma-address natin yung food security ng ating region. Ang rehabilitation site natin sa Region 11, may tatlo tayong places, no? First, sa Pujada Bay within Barangay Tamisan. Another is Mabini Seascape under Barangay Batiano, Mampising at saka Kupiat. And lastly, yung sa Island Garden of Samal sa Marisa Reef area under Barangay Adicor. Sa coral rehabilitation activity po, kailangan mag-survey muna tayo sa lugar para makita natin kung yung area ba is denuded, nasira na yung coral reefs. Kapag na-confirm natin na ang coral reef sa area ay low ang percentage cover, maghanap na tayo ng donor coral sa site. Ito ang mga corals na pagkukuhan natin ng fragments o healthy coral tips na gagamitin for rehabilitation. Ang mga donor corals natin, yun yung mga coral colonies na malapit nang mamatay. Sila yung on the process of bleaching, fragmented na coral colonies due to natural and anthropogenic activities. Pagkatapos ay gagawa tayo ng frames na gawa sa corrugated steel bars. Ginagamit natin ng steel bars, siya yung pinaka-practical at safe gamitin underwater. Kasi yung pag ang steel bars nagra-rust, yung rust mismo is mamimix sa sand. Nilalagyan natin ito ng cable tie. Ito ang gagamitin natin pantali sa coral fragments. Kapag handa na ang mga frames, dadalhin na natin ito sa ating rehabilitation site. Bago natin ito ihuhulog, kailangan suriin ulit ang mga paglalagyan nito para makasiguro tayo na walang matatama ang mga corals. Ayusin ang ating mga divers at rehabilitators ang pwesto ng mga ito. Itatali natin ang mga nakolekta nating healthy coral tips. Inaasahan natin na pagkatapos ng ilang linggo, may tutubo ng extension mula dun sa ating corals. Ibig sabihin, matagumpay ang ating rehabilitation. Way back 2012, we had piloted coral rehabilitation in Island Garden City of Samal, covering 1 hectare of damaged coral reef. We also deployed 175 frames for that site, and fortunately, it was a success. That's why we also replicated it in some areas of